Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Okay po ba kayo? Okay po, ganun po. Isang papuri at pasasalamat po sa ating dakilang Ama. Muli ay inakay niya tayo sa dambanang ito upang pagsalu-saluhan ang kanyang mga banal na aral. Amen po ba? Sige po, maupo po muna kayo at minom sandali. Para pong ala pa po kayong sa pakikinig. Napagod po ba kayo? Lagi po nating ikintal sa ating puso at isipan na meron tayong Diyos na buhay na ating dapat panaligan sa araw-araw. Amen po ba doon? Sa umaga pong ito ay napakarai pong magagandang tema na pinagnilayan sa mga nakaraang araw. Pero dama po sa akin ng ating Panginoon na napakasarap ulit-ulitin ng mga magagandang bagay na magagandang tema na makabuluhan. Kaya naakit po ako sa temang pakikinig at pagsasabuhay. Amen po ba? Bago po natin umpisahan ang ating talakayan, nais ko po munang tawagin ng ating kapatid na si Annalyn Bunso upang abitan tayo ng isang magandang awitin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay Annalyn Bunso. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Medyo hinihingal pa po ako. Subalit, sabi ko nga po, ang makapaghandoy, ang makapagalay sa ating Panginoon ay tuwirang kinalulugod ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ano nga po bang hinihingal kung sa Kanya na may tuwirang ikagagalak niya? Amen po ba? Ayun po, humabol ako ng isang basong tubig kasi hindi pa talaga ako nakakainom. Meron po kasing inabot sa akin ng letter para bukas. So, ayun, hinihingal ako sa pagpunta sa tubig kasi narinig ko po yung aking pangalan. Ang winika po ng ating facilitator ay napakapalad po natin na nandiyan ang ating Panginoon na ating pong masasandalan, ating matatawagan sa ating mga pangangailangan sa ating buhay. Amen po ba? Kung kailangan natin ng masasandalan, nandiyan ang ating Panginoon. Kaya tunay na mapapalad po tayong lahat. Amen po ba? Ano man ang ating mga pagdadaanan at pinagdaraanan sa buhay, nandiriyan siya para tayong lahat ay alayan. Amen po ba yon? Kaya po, muli po ay handugan ko po kayo ng isang awitin. Namnamin po ninyo ang awitin nito bagamat ito po ay English. Damhin nyo na lamang po ang presensya ng ating Panginoon para nang sa gayon ay tuwirang maramdaman nyo kanyang pagkilos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Para po sa inyong lahat. At siyempre po sa ating Panginoon. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things, so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you in my life, oh, a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things, so fine and true.
I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life. I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in a smile of a baby, sweet and true. I see you in the eyes of my very best friend. I see you in this band, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. Bakit po yun ang inawit ko? Kasi pag nananalangin tayo, nandoon yung pakikipag-nate natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Kung papaanong makikinig tayo sa tinig na magsasalita sa ating mga isip, pamamagitan ng Espiritu, at pag naman sinunod natin yung mga bagay na yaon, na kung ano yung tinuturo niya, let's say for example po, anak, tumugot ka sa iyong ginagawa at hindi tumarapat. Pag sumunod tayo, hindi tayo magkakasala. Amen po ba? Sapagkat yun po ang tatakbuhin ng ating tema. Makikinig po ba at pagsasabuhay? Okay, yun po ang tatakbo ng ating tema. Kaya po, marahil yun po ang itinatal sa aking kaisipan upang yun po ang aking pong awitin para po sa inyo lahat. Muli po, maraming salamat sa inyo. Salamat po, mahal na kapatid, sa napakagandang awitin. Ninamnam niyo po ba ang kanyang awitin? Napakaganda po, ano po? Ang pakikinig po ay napakahalaga po sa atin. Dito po ay nagpupunta tayo sa ating dambana upang pakinggan ang mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. At hindi po natin namamalayan ay unti-unti na pong gumagaling ang ating mga karamdaman. Amen po ba doon? Palakpakan nga po natin ang buhay ng Diyos. At sa ating pong pakikinig ay tayo po ang nagbe-benepisyo noon na kung ating i-apply sa ating buhay ay sa sandali ng ating mga kagulumihanan na tayo ay nadidimlan, kung napapakinggan nating maigi ang mga mensahe ay ating mai-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen po ba? Kaya habang po tayong narito ay mataimtim lamang po tayong makinig at hindi po natin namamalayan ang ating mga karamdaman ay gumagaling na. At sa pakikinig po natin ay napaka-importante po sapagkat kung ating pakinggan ng mga mensahe ay doon po natin ipinakikita na sumasa sa atin ng banal na Espiritu at iyan po ang misyon ng ating mahal na Apo, ang pabutihin ng ating pamayanan. Amen po ba?
Kaya sa ating pong pakikinig ay kailangan din po ang mga mensaheng ating napakinggan ay ating isabuhay sapagkat wala pong bisa ang ating pinakinggang mensahe kung ito ay hindi natin isa sa buhay. Amen po ba? Kaya po sa sandaling ito ay ating pong pakaisipin kung ano na nga ba ang ating napakinggang mensahe at sa ating napakinggang mensahe, ano-ano na ang ating isinasabuhay. Nakukuha niyo po ba? Kaya sa oras po nito, ay gusto ko pong palalimin ang ating tema. Tinatabagan ko po ang ating kapatid na si Tita Dory. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Papurit pasasalamat sa iyo, dakilang Ama ko, sa araw na ito na kami muling inakay mo sa banal na dambana mo upang muling alayan ng haing maina mo, mga banal na salita ito na mula sa iyo. Ama, hindi man karapat-dapat bilang katauhan ko, pagkat sa bilang pagkatao walang karunungan ako. Subalit nagtitiwala at nananalig ako na ang lahat ng luluwal sa labi ko ay mula lamang sa iyo. Naririto ako, Ama ko, inilalaga ko sa iyo ang atas mong ito. Buong kababaang loob ko na ito'y tatanggapin ko, sidlan ng karunungan na mula sa iyo, upang maipahayag ang marapat para sa mga kapatid ko. Muli, Ama, walang hanggang papurit, pasasalamat sa iyo. Isang mapagpalang umaga po sa lahat na ito, sa araw na ito, pakikinig at pagsasabuhay. Kung naaalala niyo po last week, na naatasan po ako na maging facilitator, ito po yung naging tema ko pakikinig at pagsasagawa. At ang nagpalalim po si Mami Beth. Pakikinig at pagsasabuhay. Tunay pong napakahalaga ng pakikinig sa dakong ito. Pagkat sa araw-araw po na pagtungo natin sa dakong ito, di po ba ano ang alay sa atin? Yung mga banal na salita niya. Yun po ang inuuna niyang inihahayag sa mga anak na inakay niya sa dakong ito. Subalit paano nga ba natin makakamtan ito kung hindi tuwirang tayo ay makikinig, mga minamahal ko? Iba't ibang katauhan ang ginagamit sa inyo upang tumayo sa harapan nyo, magpahayag, magpalalim, magbahagi ng mga naging karanasan nila, at higit ang katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kung tuwiran lamang pakikinggan nyo, mga minamahal ko, ang lahat ng tumatayo sa harapan nyo, higit ang mahal na Apo, lahat tayo ay makatatanggap. Iisa po ang nagbahagi, iisa ang ibinabahagi. Bakit nga po ba hindi pantay-pantay ang nakakamtan natin? Dahil po hindi po pantay-pantay ang pagtanggap natin. Katulad nga po ng ibinahagi ni Mami Lucy kahapon, sabi nga po parang joke lang. Subalit kung pagninilayan nyo, tunay pong nakakagising ng diwa, hindi po ba? Katotohanan po, tinuran nga po na banal na espiritu. Wala namang katawan ang aakyat sa kaharian, kundi ang ating kaluluwa. Sabi nga po niya, yung mga kwarto na mga ipinakita yung mga may kwarto ng ganap na. Subalit may isang kwarto na ipinakita na puro tenga lang. Sapagkat yun daw po yung mga tao na nakinig lamang, subalit hindi nagsabuhay. Kaya yung tenga lang ang nakarating sa kaharian, yung katawan ay hindi. Ano po bang ibig ituran nito? Baliwala po yung pakikinig natin kung wala yung pagsasabuhay. Ang sabi nga po, sa araw-araw na pagtungo natin, hindi man lahat ay mapakinggan natin. Kahit isa o dalawang salita man lang ang marinig natin sa araw-araw. At ito ay naisa sa buhay natin. Kalugod-lugod na tayo sa Ama. Amen po ba? At iba-iba rin po ang mga nakikinig. Meron pong kung minsan merong nakatayo dito, matamang nakatitig sa'yo, na sa akala mo ay nakikinig ito. Subalit ang puso at isip nito ay lumilipad pala. May narinig po ba kaya ito?
Wala, hindi po ba? Mayroon namang mga nakapikit na tuwirang ninanamnam ang lahat ng mga naririnig nila. At yun ang mapalad, subalit kailangan hindi lamang basta pakikinig. Ang lahat ng napapakinggan nyo, kung ito ay maisasagawa ninyo, tunay na tayo rin ang makikinabang. Amen po ba? Kaya nga po laging tinuturan, huwag niyong sayangin ang pagtungo nyo dito. Kahit po mga nakaupo kayo, sabi nga, nakaupo lang naman kayo doon. Subalit napakahalaga po, napakahalaga nang naririto kayo. Sapagkat hindi sa lahat ng dako ay makaririnig kayo ng mga banal na aral na mula sa ating Ama. Sabi nga po na banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Maraming gamutan sa iba't ibang dako. Marami po ang ginagamit. Subalit saan po ba kayo nakakita na bago manggamot, naghahayag muna ng mga banal na aral? Sapagkat sa dako pong ito, hindi lamang po karamdaman ng bilang katawan ang ipinagagaling. Una pong pinagagaling ang ating kalooban, ang ating kaluluwa. Sabi nga po, kapag ito ay tuwiran ng gumaling, kasunod na ang kagalingan ng anumang karamdaman na ngayon ay nasa ating katawan. Sabi nga po, napakapalad natin na napakalinaw pa ng ating mga pandinig. Sapagkat hindi lahat ng malinaw ang pandinig ay nakaririnig ng marapat. Sabi nga po, marami ang bumubulong sa atin. Dalawang klase nga po ang sabi ni Tita Beth. Isang mabuti at isang masama. Kaya nga po yung tenga natin ibinigay ng Ama upang mapakinggan natin ang mabuti. Huwag natin pakikinggan ng masama. Sabi nga po, kapag mga banal na aral na, parang marami ang naiinit. Subalit kapag kwentuhan na pang tao, tuwang-tuwa ang tao, yung atensyon ay talagang sa pakikinig. Subalit sa dakong ito, katotohanan po at huwag magagalit kayo. Hindi lahat ng naririto, ang tenga ay nakabuka ito. Katotohanan po ito. Batin nyo naman kung sino kayo. Kaya nga mga minamahal, kinakato kayo. Ganap na buksan na ninyo ang mga tenga ninyo upang mga banal na aral ay makapasok ito, itagos hanggang sa puso nyo. Kapag ito ay nakamtanan ng puso nyo, tuwirang ito ay maisasabuhay na nating totoo. Pagbabago ay makakamtan natin. Kahit nga po hindi sabihin natin sa pamamagitan ng salita na tayo ay may natanggap at may natutunan na sa dakong ito. Sa pamamagitan po ng gawa, mapapakikita na natin kung tayo ay nakinabang na sa dakong ito. Kaya mga minamahal na kapatid ko, napakapalad natin na nakaririnig ng mga banal na aral niya. Napakapalad natin na malinaw pa ang ating mga pandinig na iilan lamang dito ang hindi gaanong malinaw ang pandinig. Subalit, kung tuwirang tatanggapin mo, sa puso ay mararamdaman mo ang nais ibahagi ng Ama sa atin. Di po ba? Kaya mga minamag, nais mo nyo ba'y kagalingan? Sabi nga po sa pakikinig lamang ninyo, kung tuwirang ninanamnam nyo, kagalingan ay nakakamtan na ninyo. Huwag lamang kayong nakikinig sa dakong ito, ngunit paglisan ninyo o paglabas ninyo, lumipad na lahat ang mga narinig nyo. Ang lahat ng narinig nyo, itimo sa puso't isip nyo. Tuwirang namnamin ito, pagnilayang totoo, at ito ay maisa sa buhay ninyo. Pagbabago ay tuwiran nating makakamtan, mga minamahal ko. Sabi nga po, para tayong nasa paaralan. Tayo po yung mga mag-aaral. Ang ating Apo Conching, ang ating guro. Di po ba ang mga mag-aaral ang ginagawa ay nakikinig sa kanilang guro? Kapag hindi sila nakikinig, wala silang natututunan, di po ba? Ganon din po tayo. Sa bawat nagpapahayag sa dakong ito, kung hindi tuwirang tayo ay makikinig, baliwala. Wala tayong kapakinabangan. Sa mga may karamdaman dito, wag lang naman po kayo ay nakaupo. Sabi nga po, di po ba meron pong parte dun sa banal na misa na sinasabi, Panginoon, sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O hindi po ba? Kaya nga sa salita lamang, mga kapatid ko, sabi nga po, di po ba madalas ng mahal na Apo kapag nagme-mensahe siya? Kung tuwirang ninamnam nyo ang lahat ng mga ibinahagi niya, walang kamalayan kayo, gumagaling na kayo. Amen po ba?
Amen. Kaya mga kapatid, yamang kayo ay naririto. Matamang makinig at isa puso, hindi yung ilalabas din sa kabila, sapagkat wala tayong napakanggan nito. Sabi nga po, sa gawa, kailangan maisabuhay, maisagawa natin. Aanin mo, o nga nakinig ako, lahat napakinggan ko. Ang sabi nga, ganito, ganyan. Subalit paglabas mo, ay wala na. O kahit dito, maaari pang nasa inyo. Subalit kapag nasa tahanan na, wag lamang po sa dakong ito, wag lamang po kapag kayo ay naririto. Kahit nasan kayo, ipakita niyong may natutunan kayo sa dakong ito sa pamamagitan lamang ng pakikinig nyo. Sa gawa ay makikita ito. Amen po ba? Tayo rin naman po ang nakikinabang Tayo rin ang nakikinabang. Kaya yamang tayo ay naririto. Alam ko po ang mga naririto sa pakikinig lamang nila Galak na ang puso nila. Amen po ba? Kaya mga minamahal ko, at yung mga pong tumatayo sa harapan nyo, wag nyo pong pagmasdan ang bilang pagkatao. Ano po, iba't iba man ang ginagamit sa araw-araw sa inyo. Subalit kung tuwirang nadadama nyo ang banal na Espiritu, hindi nyo kailangang pagmasdan ang bilang pagkatao, kundi ang mga niluluwal na salita ang namnamin nyo at tuwirang mararamdaman nyo kung sinong nagbabahagi sa inyo. Sabi nga po, hindi naman tatayo sa harapan nyo kung sa bilang pagkatao, pagkat wala nga may ibabahaging totoo. Subalit sa kahiwagaan kadakilaan ng Ama at sa patnubay gabay niya, ang bawat tumatayo ay ang mga bawat inihahayag sa inyo ay pawang katotohanan na mula lamang sa Kanya. Kaya mga minamahal ko, sa araw-araw na pagtungo nyo dito, pakikinig ay tuwirang kamti nyo. Itanim sa puso't isip nyo at makikita sa gawa ito. Namnam ninyong lubusan ang mga salitang banal ito. Ito ang tuwirang makapagbabago sa bawat isa, mga minamahal ko. Kung natatandaan nyo po sa tuwina kapag nagbe-mensahe ang mahal na Apo, di po ba doon sa huli lagi niya sinasabi, ang may pandinig ay nakarinig. Ano pong ibig ituran nun? Yung mga tumatanggap lamang po. Hindi lahat naman po tayo malinaw ang pandinig, di po ba? Lahat kayo naririnig nyo yung sinasabi ko. Ano po? Subalit hindi lahat ay naunawaan ng mga sinasabi. Kaya yun po yung sinasabing, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya mga minamahal ko, yamang malinaw pa ang mga pandinig natin. Tuwirang kamtinan natin ang mga banal na aral ng ating Ama, na iba't ibang katauhan man ang ginagamit sa inyo at maipakita sa gawa ito. Yun po ang mahalaga maipakita sa gawa ito. Nawa po mga minamahal ko, may napulot kayo sa bilang katauhan ko. Kung bilang pagkatao po ayaw ko rin tumayo. Subalit hiningi ko patnubay gabay ng Ama upang hindi mailigaw kayo. At nawa nga ako ay nakapagbigay ng pahayag na makapagbibigay liwanag sa inyo. At muli, papurit pasasalamat sa Ama na muli tayo ay inakay sa dakong ito sa araw na ito. Nawa, mga minamahal ko, tayong tumugon sa kanyang panawagan. Kamtin natin ang galak na alay ng Ama sa araw na ito. Kaya mga minamahal ko, mapalad tayong totoo. Halina sa piling ng Ama, sa Kanya ay manahang tuwiran. Kagalakan ay ating makakamtan. Muli mga minamahal ko, isang mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Napakaganda po ng inyong pinahayag. Tunay nga pong katotohanan po ang kanyang mga binanggit. Naalala ko po si Tita Lucy kahapon, yung puro tenga po sa kwento po niya. Mga nandito po, nakuha niyo po ba yung mga tenga daw po ang nakita doon sa kwento? Kaya po na ko yung pakikinig. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating kapatid na alam ko pong siya po ay hindi po nakakalimot na pumunta dito sa ating dambana kahit malayo po ang kaniyang pinagmumulan. Tinatabagan ko po si kapatid na Eli Fernandez. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos.
Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Napakaganda po nung tema natin. Ano po? Pakikinig at pagsasabuhay. Napakinggan ko po habang nagsasalita si Tita Dory. Totoo po yun. Napakaganda po. Lalo nga po kung talagang nagpe-pay attention tayo sa lahat ng mga nagsasalita. Kaso nga po, kung minsan, siguro, ang lahat ng mga naririnig natin, parang dumadaan lang po ata sa tenga. Ano po? Pero kung nanamnamin po natin yung lahat, mapapakinggan natin. Para sa akin po ay napakalaking bagay nung pakikinig. May kwento ko po nung ako ay unang dumating dito sa Dambana na una ring pagkakataon na nakaharap ko ang Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. At napakarami po niyang sinabi sa akin na tumimo sa puso ko. Lalo nga po nung may isang bagay siyang sinabi sa akin tungkol sa pagiging politiko ko. Ang sabi nga po niya, ito na anak ang tamang daan na tatahakin mo. Walang pagkabula, totoo po lahat ang sinabi ng mahal na Apo Kunching. Dahil po, simula noon hanggang ngayon, ay nandito pa rin po ako. Simula po nung ako ay unang mapunta rito, hindi ko po alam kung bakit, kung anong bagay ang para pong merong laging nag-uutos sa akin na lagi kong gustong pumunta rito. Hinahanap-hanap ko po yung mga salitang lumuluwal sa bibig ng mahal na Apo Kunching. Talaga pong ako sa tuwina na siya ay nandito sa ating harapan at nagsasalita, ay talaga pong pinakikinggan kong mabuti. Yun nga po ang mga bagay na napulot ko, na yung iba naman po talaga ay naisabuhay ko rin, na alam ko naman na hanggang ngayon ay heto pa rin po ako at patuloy. At ang totoo po nun, ikinagagala ko na ako ay naging isa na pong miyembro ng CAPS dito sa Kapatirang Divine Mercy. Sa pagsasabuhay, sa pakikinig, alam po ninyo, gaano man po kaganda yung ating mga napapakinggan, kung hindi naman po natin maisasabuhay, ay baliwala lang din po. Amen po ba? Kaya po sana, kung ano man yung napakinggan natin, sikapin po na sana natin na ito yung maisabuhay natin. Dahil lalo na nga po, kung ang Banal na Espiritu po ang nagturan nito, ay sinisigurado ko po sa inyo na ang lahat ng ating napapakinggan at lahat ng sinasabi niya ay totoo. Kasi po nangyari sa buhay ko isang pagpatutotoo na gagawin ko at ihahayag ko po sa inyo ngayon. Noong po kami unang nagkita ng mahal na Apo, sinabi niya sa akin, nagulat po ako, umiyak po ako, dahil hindi ko po akalain na ganun siya kahiwaga. Kasi po hindi naman po talaga kami nagkikita. Hindi ko po siya kilala. Ganun din po ako, hindi rin niya kilala. Paano po niya sasabihin sa akin, lahat nung nangyari sa buhay ko, lahat nung naganap sa buhay ko sa pamamagitan ng politika, ay sinabi sa akin ng mahal na Apo. Di po ba, napakahiwaga po nun. Kaya po alam po ninyo, ako ay umiyak. Umiyak ako dahil inisip ko po noon na talaga pong totoo. Ako sinasabi ko po totoo. Noon pa lang, sinabi ko na, oo, totoo. Ang mahal na Apo Kunching ay Banal na Espiritu. Talagang walang kulang, walang labis, walang kulang po. Lahat nung sinabi niya sa akin, naganap sa buhay ko. Kaya nga po, ako ay lubos na natutuwa. Dahil doon sa mga sinabi niya sa akin, ay napagnilayan ko po lahat. Napag-aralan ko po lahat yun. Kaya nga po ako ay muling lumapit po sa kanya. At hindi ko rin po akalain na ako ay muling papasok pala sa politika. Noon po kasi ang sabi niya sa akin, huwag na huwag kang babalik sa politika. Nang
wala kang basbas na manggagaling sa akin. Totoo po yun, tandang-tanda ko po yun. Kaya po nitong dumating ang pagkakataon na naman, na ngayon ay nakaamba na naman po ang politika sa aming bayan ng San Miguel, ay hito po ang isang naging problema ko. At mayroon po akong isang kumpare na talaga pong kinukuha akong maging konsehal niya. Kasi po tatakbo siya ng mayor, gagawin niya akong konsehal ng bayan. So, ang pumasok po agad sa isip ko is, hindi po ako kaagad na sumagot sa kanya, na tumango. Kasi po naalala ko kaagad, ang mahal na apo, noong time na yon na sinabi niya sa akin na, huwag kang papasok ng politika nang hindi ko nalalaman. So, ang naging sagot ko po tingnan natin, pag-iisipan ko pa muna. Pero hindi ko po sinabi sa kanya na mayroon po akong isang gustong makausap pa na ang mahal na apo nga po yun. At sa kabutihang palad naman po, nung nagkaroon po ng pagkakataon na ako ay naging MC rin po, facilitator po nung panahon na yun, nung araw na yun, sinamantala ko na rin po ang pagkakataon na sabihin sa mahal na apo kong Ching na mayroon nga pong lumalapit sa akin na gusto'y kunin nga po ako na maging konsehal ng bayan. At alam po ninyo, umiyak nga po ako noon kasi ang sabi niya, anak, ngayon sinisigurado ko na kung ikaw ay maglilingkod, siguradong nasa matuwid na paglilingkod ang gagawin mo dahil nandito ka na sa akin. At sa katuwaan ko po, dahil binigyan niya nga po uli ako ng pagkakataon ng para permit na para ako ay muling pumasok uli ng politika. Kaya nga po sa akin ay patuloy akong nananalig at patuloy akong naniniwala na ang lugar na ito, hindi po tayo nagkakamali ng pinupuntahan araw-araw. Kasi ang lugar po na to ay talagang totoong banal na lugar ito. Kung iisipin nyo lang po, ang isang taong araw-araw ay nagsasakripisyo para sa atin lahat. Napakahirap pong gawin. Pero siya, hindi niya po alintana ang pagod, hirap. Ang lahat ay nagagawa niya. Nagagampanan niya ang tungkulin para sa atin lahat. Kaya po sa inyong lahat na nandito ngayon, sana po lahat ng oras, minuto, segundo, huwag nating aksayahin. Huwag nating aksayahin at kung ano man po ang inyong napapakinggan, huwag lang po sa ating mahal na apo. Kasi katulad po ngayon, hindi lamang po ako nagsasalita sa harapan ninyo. Meron na pong nakaraan, meron na pong nagsalita pagkaraan ko. At pagkatapos ko po, siguradong meron pa rin pong susunod sa akin. Ang sinasabi ko po ang mga taong binibigyan ng pagkakataon na makakapagsalita rito sa inyong harapan, hindi po gagawa ng istorya. Hindi po gagawa ng kwento na hindi totoo. Kasi po napakahirap nung nandito tayo sa dambana, na banal na dambana, na alam natin, tapos tayo ay magkukwento pa ng hindi totoo. Napakahirap po siguro. Ano po? Kaya po ang sinasabi ko, hindi man ang mahal na apo ang nasa harapan ninyo at nagsasalita at naghahayag, pakapakinggan po natin. At alam kong marami rin kayong kapupulutang aral sa lahat ng mga nagsisipagbahagi rito araw-araw. Ako nga po noon naiinggit sa lahat ng mga nandito na mas malapit sa lugar na to. Kasi sila halos araw-araw ay nagagawa nilang walang absent araw-araw nandito. Ako po minsan nangarap din na ang gusto ko rin ganun din ako. Na araw-araw nandito rin ako. Kaya nga lang po talaga, sabi nga po ng Tita Lina, ay napakalaki yung bayan din po ang aking pinanggagalingan. Pero ganun pa man, hindi pa rin po kami ng aking may bahay na tuluyang nawawala. Kahit po isa o dalawang beses sa isang linggo, talaga pong sinisigurado namin na nakakapunta pa rin kami. At isang ikinatutuwa ko pa nga din po, dahil ang aking may bahay ay lagi kong kasakasama at yung aking anak na may sakit. Sa totoo lamang po, mahirap po yung ganon. Kasi maraming pumupunta dito, solo lang. Hindi po matangay yung kanilang kabiyak. Ano po? Yung po ang dapat nating pagsumikapan na sana
magawa natin ang paraan na huwag lang tayo, isama natin sila. Kasi sa buhay ng isang mag-asawa, ay napakasarap po na kayong dalawa mismo ay naglilingkod. Ano po, at naranasan ko po sa akin, dati po ako ay kursilista, lagi pong akong mag-isa lang. Parang hindi ako nasisiyahan. Kaya po, sa ngayon, kasama ko aking may bahay, lubos na nasisiyahan ako. Dahil kung ano ang napapakinggan ko, napapakinggan niya. At kung mayroon man mga bagay na dapat pagtalunan, na katulad nung dati, hindi na po nangyayari. Ano po? So, sa inyo pong lahat, umaasa po ako na ang pakikinig natin sa araw-araw, anuman at sino man ang napapakinggan natin, ay sana po ay makinig tayo ng gusto at pilitin natin na isabuhay anuman ang napapakinggan natin. Dahil alam ko na ang lahat ng mga naririnig nyo, lalo na po sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ay totoo. Dahil ako po ay napakaraming grupo ng pinanggalingan. Kaiba po ang mahal na Apo Kunching. Dahil lahat ng sinasabi niya, kung mapapansin nyo, tingnan nyo po, nasa Biblia po lahat. Marami pong sekta ang naglalabasan ngayon kung ano-ano. Kung ano-anong pangalan ang nilalagay sa grupo nila. Pero ako nananatiling nandito ako. Ako nga po sinasabi ko, yung tinura ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na sinabi po niya sa akin, anak, ito na yung tamang daan na tatahakin mo. Kaya po ako ay naniniwala, sumasampalataya ako na hindi ko na kailangang lumipat pa ng ibang relihiyong pa. Hindi na po, ito na, dito na po ako. Dito na po ako talaga. So sana po ang pagkakataong ito na nakasama ko kayo, sana po ay habang panahong tayo ay malakas pa rin pareho, sana po ay nandito tayo at magkakasama para sa Kanya. Amen po ba? Muli po, magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Katotohanan po ang kanyang mga binanggit na talagang nagsabuhay na siya ng mga napapakinggan niya sa dambanang ito. Sapagkat sa dati po niyang buhay ay nakasukbit po ang kalibre 45. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating kapatid na mag-aalay ng awitin. Tinatawagan ko po si kapatid na Pilar Mananghaya. Palakpakan po natin siya. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po sa bawat tumitindig sa harapan, matama po tayong makinig at magsabuhay. Amen po ba? At sa ating pagsasabuhay, nawa po magbunga tayong lahat. Amen po ba? Nang matamis, hindi po mapait. Ano po? Kay sarap po siguro kung tayong lahat ay mamunga ng may super sweet. Kaya't ang awitin pong ito, para po sa ating lahat. Where there is fear, I cannot lay. Where there is pain, I can hear. Where there are wounds, I can buy. And hunger, I can feel. Grant me compassion that I may be your heart today. While there is pain, I can confront.
where there are you, I can release. Where there are captives, I can free. And hunger, I cannot peace. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, that I may be your heart today. When comes the day I dread to see a broken one, compel me from myself, grandma, that your people I may be whole. Where terrorists fear, I can live. Where terrorists fear, I can live. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can feed. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, that I may be your heart today. And when I've done all that I could, yet the heart I cannot move, Lord, give me hope, that I may be your heart today. Salamat po. Nawa po, ang bawat isa nga po ay sa inyong pakikinig, kamtin niyo po ang mabuting alay ng ating Panginoon. Salamat po, mahal na kapatid, sa napakagandang awitin. Ang susunod ko pong tatawagin ay talagang nagpupumiglas na ang kanyang damdamin, si kapatid na Ana Bautista. Magandang umaga po sa inyong lahat sa hapong ito. Totoo po yun, nagpupumiglas ang aking damdamin. Subalit, sa pakikinig at pagsasagawa, hindi ko po alam kung magbabahagi ako. Kaya po ako tumayo sa inyong harapan. Unang-una po upang magpasalamat sa nakaraang taon po, kung inyo pong naalala, month of September, tayo po ay nagkaroon dito ng bukal sa puso, pag-aalay. Maaring hindi niyo po ma-recall, subalit ang buwan po ng September, ito po ay buwan kung saan nagdiriwang ng kapiyastahan ang ating parokya na kinasasakupan ng gawaing ito, ang parokya po ng Nuestra Señora de la Merced sa Bahay Pari po. At taon-taon po, ang atin pong samahan bilang Kapatirang Divine Mercy ay isa sa mga in charge sa bawat nobinaryo, bawat araw na pagmimisa. At meron po silang tinatawag na krusada. Naalala niyo po ba yun? Usually, taga-Bahay Pari, alam po na yun. Noong nakaraang taon po,
ang ginagawa po ay yung pag-aalay ng bigas. And last year, nakalikom po tayo ng 11 kaban. Ang tanong po, saan napunta yung 11 kaban na nalikom natin? Ito po ay inalay natin sa simbahan at ang makikinabang naman po nito ay ang ating mga kapatid na nag-aaral, magpari, mga seminarista. Kumbaga po, ang nalikom po nating bigas, hindi po dito sa dambana, to make it clear, hindi po dito sa dambana napupunta. Ito po ay napupunta doon po sa mga seminarista na kinabibilangan naman po ng ating parokya. Kaya po, sa taong ito muli po kami ay lumalapit sa inyo sa may bukal ang kalooban na mag-alay po ng bigas, kahit gaano lang po kadami. Kung ano po yung bukal sa kalooban nyo, kung ano po yung kakayanan nyo, na hindi naman po, yun po bang may hagip sa puso nyo, kung ano po yung bukal, ito po ay ialay nyo po doon sa registration upang maitala po yung inyong pangalan. At ito po ay ating pagsama-samahin. Ang tanong po, kailan po natin ito iaalay sa simbahan? Sa darating po na September 17, alas 6 po ng hapon. Kung ano man po yung bukal sa puso ninyo na ihahandog, isasako po natin ito. Maaring hindi natin ma-reach ulit yung 11 kabans kasi parang hindi ko po alam, hindi ko po pinangalan ng kalooban ng Panginoon, nasa inyo po yon, sa damdamin nyo, kung ano po yung bukal sa puso nyo na ihahandog. Ang mahalaga po, tayo ay makapag-alay at makikiisa. Uulitin ko po, mula po sa araw na ito hanggang Thursday po, bukas po ang ating dambana upang tanggapin po ang inyong bukal sa kaloobang pag-aalay ng bigas na atin ang pong iaalay sa ating mga kapatid na seminarista. Uulitin ko po, dadalhin niyo po sa registration, sa registrar po, magpatala po kayo ng pangalan at ito po ay ating pagsama-samahin sa isang sako. Ang aming pong paunang pasasalamat sa ating mga kapatid na may bukal ang kalooban na mag-alay ng bigas. Maraming salamat po. Pakikinig at pagsasagawa, mag-share na rin po nakakaya kay Lord. Marahil po hindi niyo ako makikita sa inyong harapan ngayon kung hindi po ako nagsisimula sa pakikinig. Siyempre po bilang tao, maaring sasabihin niyo na directly po bang nakamit ko ang ganito? Hindi po. Dumaan po ako sa isang proseso. Katulad yun din po, buwan, taon, araw ang binilang bago po ako naging ganito. Pero hindi po iglap, all of a sudden ay ganito ako. Nagsimula po ako sa pakikinig ng mga aral ng Mahal na Apo na kung saan noon, 2002, na ako ay makarating dito at ang gawain po ng Mahal na Apo ay sa ilalim pa po ng kanyang tahanan. Noon po ang kanyang pagbibigay ng mensahe ay isa-isang nilalapitan at doon nagpapahayag siya ng mensahe na angkop sa iyo, angkop sa akin. At doon po nagsimula yung sa pakikinig ko sa kanyang mga mensahe, pinakinggan ko, pinagnilay ko, and then pinagsumikapan ko pong isagawa at isabuhay. Amen po ba? Kasi po kung pakikinggan ko lang at hindi ko po isa sa buhay, hindi ko po maranasan ang bunga o ang dulot nito sa aking pagkatao. At marahil po kaya po ako'y naririto dahil sa aking pakikinig na pinagsumikapan kong maisabuhay, nakamit ko ang bunga ng aking pakikinig at pagsasagawa. Ano po ang mga bagay na maaari kong sabihin na nakamtan ko? Unang-una po, simple lang, pag nagkaroon ka ng karamdaman, sa dating buhay po, takbo agad sa bahay pagamutan. Subalit nang ako'y akay ng Panginoong Diyos sa dakong ito at sa pamamagitan po ng pakikinig ko sa mga hinahatol ng Mahal na Apo, hindi po ako nagkaroon ng doubt o alinlangan na gawin ang mga inihahatol niya. Kundi isinasagawa ko ito na may pananampalataya na ito ay instrumento o kasangkapan ng Diyos upang kamtin ko ang kagalingan. Ang tanong po, binigo po ba ako ng Diyos o hindi? Hindi po. Kung bababatid niyo lamang po kung ano yung mga pinagdaanan ko karamdaman, toxic goiter, dati po laki ng leeg ko, yung mata ko po yung nakaluwa yan, at ang payat ko at ang putla ko. Dahil pag mayroon kang toxic goiter, may mga side effect po ito. Lagi masakit ang likod, hindi ka makakalunok, nahihirapan kang huminga, hindi ka makakalakad ng malayo, hindi ka nakakaawit, at hindi ka nakakatingin ng matuwid kasi apektado din po yung mga mata ko.
Subalit, sa pakikinig ko sa bawat hinahatol ng mahal na apo, nakamtan ko at isinasagawa ko po, nakamtan ko po ang kagalingan. Ang tanong po ba, ganun lang kadali? Hindi po. Kailangan, sa pakikinig mo sa mga pahayag na mahal na apo, tinanggap ko sa puso ko na hindi ang mahal na apo bilang tao ang nagsalita sa akin, kundi ang Diyos na suma sa apo Kunching ang nagsalita sa akin. Bakit po? Bago po niya ako pinagaling yung pong damdamin ko, yung pong nakakubli sa puso ko, ang una po niyang ginamot. Yung pong adobeng nakabara sa puso ko upang hindi ko maramdaman ang kabutihan ng Diyos, yun po yung unang inalis ng Panginoong Diyos. At ito po ay naalis dahil pinakinggan ko, tinanggap ko na ako ay may pagkakamali. Amen? At pagkatapos ng pagtanggap ko, humingi ako ng kapatawaran sa Diyos. Ang pagsasagawa ng mga napakinggan kong mensahe mula sa mahal na Apo Kunching. Kaya hindi po pwede yung ngayon ako may sakit, ngayon din gumaling ako. Hindi po. Alam ng Diyos kung alin sa parte ng aking pagkatao ang marapat niyang unang haplusin at pagalingin. Kaya dumaan po ako sa isang proseso. Subalit, along the way, habang nilalakbay ko ang proseso na ito, tuwirang nagpadama ang Diyos sa akin. Lahat naman po tayo pinadadamhan ng Diyos. Depende sa ating pagtanggap, depende sa ating pananampalataya, at depende sa ating pagsasagawa sa bawat nating napakinggan. Depende din po sa antas kung gaano natin tinanggap sa ating puso ang bawat pahayag ng ating Panginoon. Kung paano natin isinasabuhay sa bawat araw. Tama po ba yun? Kasi po, kapag hindi po natin tinanggap, hindi natin isinabuhay ang ganap, katulad po ng sinabi ko sa inyo, hindi ito magdudulot ng bunga. Maraming salamat po. Salamat, mahal na kapatid. Tunay nga pong ikaw ngayon ay nagsasabuhay na ng yung napapakinggan sa dambanang ito. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating kapatid na siya po ay bihira ng magpunta rito, ngunit ngayon po ay namatyagan ko po. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na si Ma'am Gomez. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Magandang araw po sa lahat. Pakikinig at pagsabuhay. Umpisahan ko yung sasabihin ko ng paghingi ng tawad. Sabi mo kanina, medyo dumalang yung pagpunta ko rito. Siguro dahil may mga tinatawag na balakid, nagkaroon ako ng karamdaman, may apong inaalagaan. So, kung minsan naman, yung mag-uuwian ang mga anak ko during weekends, hindi ko makuhang umalis at pag nag-anunsyo sa akin na, nanay, dyan kami matutulog. So, hindi na ako makaalis noon. And lately, parang nagkasunod-sunod, nag-LBM ako, nagkaroon ako ng heartburn, na mahirap pala yung heartburn. Kasi, akala ko yun na yung katapusan ko. Kasi, merong difficulty of breathing. Katapos, parang binakadagan dito na mabigat na bagay. And then, yung init na yun yung heartburn. Pati utak ko apektado, yung mga kamay ko nagnanamb na. So, nagpatakbo ako sa ospital. Ang nakakatuwa, ako pa ang nagsabi doon sa doktor, Doc, heartburn ito. Sabi ng doktor, oo nga. Kasi, kaya ko sinabi na heartburn, may libro ako doon ng Medical Health Guide. Binabasa ko yung libro na yon.
yung naramdaman ko, katugon doon sa binasa ko. So ako na yung nagsabi na heartburn ito. Ang heartburn pala, acid, na imbis na lumabas pababa, nagkaroon siya ng reflux. So yung acid dito dito umakyat, dadaan siya sa puso. Kaya pala, mainit para akong pinapaso. And then, yung difficulty of breathing ko, matindi. Pagdating ko sa hospital, sabi ng doktor, inoxygen ako, hinunan ako ng ECG, normal naman. So, nung kinabukasan ako natingnan nung talagang doktor ko, sabi niya, heartburn nga yan. Ang heartburn pala, naman, yung palalabasin lang niya or pabababain niya yung acid para hindi siya aakyat. So sinunod ko, pero pati yung LBM ko, pero habang nararamdaman ko ang mga iyon, nag-iisa ako sa kwarto ko. Yung batang kasama ko, pumasok. Kumakanta ako. Alam kong may magagawa ang Diyos. Paulit-ulit lang yun, paulit-ulit ng Tapos, nag-pray ako ng Our Father, Hail Mary, Holy Mary. Ganyan. Then, isa siguro yun sa pinakamatindi kong prayer. Nasabi ko, alam mo, nag-iisa ako, Lord, please help me. Makakaya ko to dahil nandito ka, kasama kita. Pinatulog ako, na magising ako, basa ako ng pawis, pero magaan ang katawan ko. Wala na rin yung LBM, kumain lang ako ng isang mansanas. Sabi ko, yun ang nagagawa ng prayer. Dito sa simbahan ito, sa pakikinig ko kay Apo, ang pagsasabuhay at times dumadaplis ako. Dumadaplis in a way na hindi ko dapat ginawa, pero ginawa ko. Dahil siguro, dumating ako sa punto na I have to decide things in my life na sabihin natin I weighed things, inano ko siya, tinimbang ko. Sabi ko, ito na ang the best option that I could do in my life. Siguro for me to live longer and at the same time, magkaroon naman siguro ako ng time na mahalin ko naman yung sarili ko. Before, nakasentro ang buhay ko sa pamilya. I was a part-time mother, a part-time wife, a part-time teacher. Lahat ng yun, pag naiisip ko, sabi ko, paano ko kaya with 4 children na kadalasan tinatakbo ko ang eskwelahan. Halos bitbitin ko yung sapatos kong may heels para umabot ako sa oras. Dahil at times nawawalan ng katulong, nawawalan ng yaya ang mga bata. Pero na-survive ko. Ngayon na I am retired, nag-retire na ako, ito na sana yung time na magiging full-time mother ako, maging full-time housewife, pero hindi ko magawa dahil may kani-kanyang pamilya na mga anak ko, layo-layo pa. So I said, Lord, time ko, really ko. I'm sorry, Lord, kung hanggang ngayon, hindi
dahil maraming sinasabi na balakid. But in God's time, I can make up for the lost times that I should be in this church. Malalagpasan ko rin lahat. Dumadating lang sa punto na merong mga dapat asikasuhin, hindi ko siya nauuna. At yun ang inihingi ko ng kapatawaran. Sa pagsasabuhay, lahat naman may pagkukulang. Marami akong pagkukulang. Pero nagsisikap na mapunuan that I can make up for my duties. Dapat sana ito yung time ko na ma-develop yung aking spiritual growth. Pero may mga factors pa, may mga barriers pa doon. But I will do my best para yung aking naririnig na pangaral ni Apo Conching, maisabuhay ko ng maayos at siguro mas nakafocus ako sa pagsasabuhay ng mga pangaral ni Apo. Sa totoo lang, di ko pinagmamagaling ang sarili ko. Pero sa pakikinig ko kay Apo, things have changed in me. Natuto ako magpasensya. Natutong tumahimik. Dahil pag nagbibless si Apo, sabi niya, huwag mong patulan. Tama na isang salita o dalawang salita. Di ko masabi kay Apo, dalawa pa lang yung akin, 10 na yung kanya. But I have to bear it. Kaya nag-usap kami ni Bunso kahapon. Sabi niya, Nay, ano ba? What's up with you now? Sabi ko, Bunso, isipin mo na lang, para ako pumasok sa trabaho, nag-file ng indefinite leave. I am not closing my doors, but let me have my vacation right now. Gusto ko muna manahimik. Gusto ko muna enjoyin lang muna yung moment ko. Because in my solitude, doon ko siya nararamdaman. Sabi nga ni, yung kanta ni Pilar kanina ba yun? Ay, si Bunso, I can see you, Lord, whenever I pray. Doon ko siya nararamdaman. Ngayon, na I have more time to pray. Patawarin lang ako ng Diyos, pumapasok yung mahinang parte ng pagkatao ko na hindi ko pa magawa hanggang ngayon. Pero wala nang galit. Naaawa pa ako sa nangyari, pero ito yung dinadasal ko. Lord, take me out from this kind of feeling. Time will come. Makalimutan ko rin ang lahat. Pero right now, sabi ko, pagbakasyonin mo muna ang puso ko. Magsisikap akong maisabuhay ang mga pangaral ni Apo Conching. Dahil si Apo lang, dito lang sa simbahan na ito, nabibigyan ako ng pag-asa, binibigyan ako ng encouragement, na merong inilalaan ang Diyos para sa akin at para sa ating lahat. Hindi naman lahat ay malungkot. Sabi nga, there is a time to cry and there is a time to laugh. There is a time to mourn, but there is also a time to be happy. In short, sasayawan lang natin ang takbo ng buhay. Tamang nalulungkot tayo, naiiyak,
but there is always a time to be happy also with the Lord. Thank you. Salamat po, mahal na kapatid. Tunay nga pong lahat ay ialay lang natin sa Panginoon. Siya po ay mahiwagang kikilos sa atin. Naanyayahan po, maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Naanyayahan po ang lahat na magsitayo, maghawak-hawak ng kamay at awitin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon.